Marami akong sinindan ng link but actually, kaunti lang yung mga pumapasok. Okay lang yan, di ba? Sige po, inform nyo po lahat na papasukin nyo ho sila kasi napagaganda po ng ano natin ngayon. Alright? Napagaganda po ng topic natin sa gabing to. Yan. Ito po ay pang-general ha. Pang-general talaga na topic. Yan. Gusto kong ano yan. Sige po, upo po kayo ha. Huwag po kayo patayo-tayo kasi, right? Maganda tong pag-uusapan natin right now. Inaano ko lang, inayos ko lang yung pag-usapan natin, ha? Alright? Sige po, comment nyo po kung saan lugar kayo right now. Shout out po natin yan. Okay, tapusin ko lang to kaunti. Kaunti lang to. Hina-highlight ko lang. Ito na, patapos na. Ito na! Okay, tapos na, tapos na. Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Kumusta po kayo? Right? I know na nag-antay ho kayo sa ano. Ako po ba'y loud and clear? Kung klaro ho ako, okay lang po ba na mag-type ka dyan ng yes? Okay? Kung klarong-klaro ho ang inyong lingkod. Yan. Yes, 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 yes. Saang bansa ka ba ngayon? Mm. Meron akong mga nakita dito, mga inaantok. Yan. Nagkape na ho ba kayo? Nagkape na ho ba kayo? Yan. Para at least naman na ano, no? Para at least naman na, di ba? Hindi ka aantukin. Sometimes, alam nyo, pag inaantok ako, nagkakape ako. Okay, nakakatulog tuloy ako. Sabi kasi nila, ang kape daw, nakapapawala ng antok. Bakit ako, pag nagkakape, inaantok tuloy? Eh? Parang baliktad. Parang mali na yung ingredients ng kape na nilagay nila ngayon. Di ba? Irereklamo nga natin yan. Bakit mali yung nilagay nila na mali yung kape na nilagay nila, no? Kasi bakit nakakaantok? Okay? So anyway, I know na some of you is bago. Okay, first time ako nakita. Tama? So, sa lahat po ng mga hindi nakakilala sa akin, alright? My name is Dindo Pabli. Okay? Isa po sa director dito sa Your Online System, Your Online System founder. Right? So now, pag-uusapan natin right now, this topic guys, no? Ang topic na to is pag-uusapan natin. Gusto ko kasing lahat kayo mag-grow. Gusto ko kasi na lahat kayo na, alam mo yon may magandang mangyari. Sino dito gustong gumanda ang takbo ng buhay? Yan. Sige ho, taas ng kamay. Sino dito sa inyo ang gustong gumanda ang buhay? Raise your hands. O, di ba? Merong isa nagtaas ng kamay. Hindi ko naman nakita. Naka-off naman ang kamera. Mag-open ka ng kamera at nang makita naman natin yan, ha? Okay? So, yun. Ako po ay top 26 earner sa buong company natin sa EGG Philippines. Right? And the same time, sports car achiever na din. So, sino dito ang gustong magkaroon ng sports car? Raise your hands. Alright? Ang sarap kaya i-drive ng sports car. Oo, sarap. Tama? Yung alam mo yung ikaw nag-i-enjoy tapos yung bulsa mo umiiyak. Mahal ang gas. Shit. Alright. So, let's begin mga kapatid. Our topic for this evening is about system change everything. Okay? So, nagprepare talaga ako ng slides para sa inyo, no? So, nakikita niyo po ba yung screen ko? Actually, nagsasalita na si Ila bago ko to ginawa tong ano na to, itong topic natin ngayon. So, ginawa ko lang talaga siya. Ang ganda pa ng paggagawa, no? Ganda ng paggagawa ng ano natin. So, let's talk about system change everything. Totoo ba talaga na yung system is magbabago? Okay? Ng lahat, ng buhay mo, alright? Ng lifestyle mo, di ba? Ng income mo, from nothing, di ba? To something. Alam mo yon, yung dating wala kang ipon, tapos ngayon nagkaroon ka ng ipon, it's because of system. Not only about the system procedure of our business, but also, pag-usapan natin, yung sistema, no, na ginagawa mo kasi, di ba? Yung decision making mo kasi, it's a part of your system eh.
Tama, sistema din yan ng buhay mo, sistema din yan ng kung paano ka mag-isip. Okay? Kasi somebody said, no, the way you think, alright, yun yung magre-reflect sa buhay mo. Kasi, di ba, kung paano ka mag-isip, andun, alam mo yon, andun siya nagmamatter yung result ng buhay mo. Okay? So, kasi kung ano yung current situation mo right now, alright, yan yung ano kumbaga, sabi nga kung ano yung decision mo last 5 years ago, ang result nun, kung ano right now ang buhay mo. Tama? Ganun lang siya kasimple. Halimbawa, last 5 years ago, nagdesisyon ka na mag-asawa. And right now, may asawa ka. So, that is the system result. Tama ba? So, that is one of the example, no? Now, so, ang pinakaano natin dito, pinakapag-usapan natin mga kapatid, no? Pinakapag-usapan talaga natin. Okay? Ito yun. Why only few people grow in the team? Okay? Bakit? Bakit? Bakit iilan lang ang tao na nag-grow sa team? Okay? So, ikaw po ba ay meron kang idea bakit kaunti lang ang tao na nag-grow sa team? Can you please type your opinion about this? Para at least na, 'di ba? Kumbaga ito yung pag-uusapan natin. Kasi ah sa lahat ng team na alam ko, sa lahat ng mga, 'di ba, community na nasalangan ko, right? Ito yung pinaka na-observe ko. Bakit sa isang community, sa isang team, bakit kaunti lang yung mga taong nag-grow? Okay? It's because ba the lack of system? It's because ba the lack of courage? Okay, ito yung pag-uusapan natin. Are you wondering right until now kung bakit iilan lang yung nag-grow? Now, gusto kong ipapaliwanag sa inyo to para at least na maintindihan nyo kung bakit siya nangyayari. Okay? Yan. Mm. Ito na. Bakit pare-parehas yung ano? Bakit pare-parehas naman yung opportunity pero iilan lang ang nag-level up? Right? So, dito kasi siya nagkaiba guys Kumbaga dito siya nagkaiba. Different. Okay? Different yung interested versus committed. Tama? Magkaiba yun Tama? Kasi merong iilan dito, tama? Merong iilan dito sa inyo na nakikinig sa akin right now o member dito sa your online system, interested lang. Okay? Most interested but not committed. Okay? Try to as somebody na andito sa Zoom natin ngayon. Okay? Ano ang sasagot nila? Interested. Tama, interested. Pero lagi natin tandaan na magkaiba yung gusto mo, okay? At yung gustong-gusto mo talaga. From other words, magkaiba yung interested sa committed. Kasi kung gusto mo lang, tama? Kung gusto mo lang, yes, ginugusto mo yung isang bagay. Pero pag gustong-gusto mo, okay, you are ready to commit, to work to it. Tinatrabaho mo pwedeng ako, tingnan niya, pwedeng ako. Halimbawa, gusto kong kumain. Yan. Gusto kong kumain. Mula sa bibig ko, gustong gusto ko. Okay? At gusto kong kumain. Pero paano malaman na magko-commit ako? Kapag nag-take ako ng action, kapag nagsaing ako, kapag nagluto ako ng ulam, yun yung point na committed ako na kumain. Pero kapag sinabi ko lang gusto kong kumain, it's not committed about. Tama ba? Hindi siya committed. Interested lang kumain, pero tama, hindi committed na kumain talaga. Kasi hindi nagsaing Tama? So parang ikaw, andito sa business, no? Andito ka sa business natin. Sinasabi mo, gustong-gusto mong kumita ng malaki. Tama? Gustong-gusto mong magbago yung takbo ng buhay mo. Gusto mong makauwi ka for good. Gusto mong makatulong ka sa parents mo. Gusto mong mabili yung mga bagay na gusto mo. Tama? So, ang pinaka-question dyan, since now, interested ka, are you willing to commit na i-work out yon? Okay? Willing ka bang trabahuin yon? Kasi, okay, based on my observation, marami dito. Gusto lang, pero kapag pinagtrabaho, tama? Pag pinagtrabaho, pinagawa yung mga gusto, right? Pinagawa yung system para at least nakitain yung gusto niya, para mangyari yung nais niya, okay? Iilan dito ang mga committed para gagawin ito yun. Okay? Sino ba dito ang mga committed? Pagtanungin mo, sir, gusto mo bang kumita? Yes, sir, gusto ko kumita. Mag-prospecting ka.
Nag-open ng Facebook. Nung nag-open ng Facebook, hindi naman prospecting ang ginawa. Ang ginawa, nanonood ng video. Interested ka but not committed. Okay? Ando na sa Facebook, nag-scroll-scroll lang. Hindi naman talaga nagpo-prospecting. Alright? Ikaw ba yon? Sino dito? Sino dito? Yung ganon. Okay, yung gustong-gusto kumita tapos andun sa Facebook, nag-scroll-scroll lang. Okay, so hindi siya ano, kumbaga yun yung pinagkaiba nun, ng interested at committed. Okay? Ito pa. Oh, anong goal mo? Gusto kong kumita up ng ganito, ng 20,000. O sige, ganito gawin natin ha. Okay? Oh, maya-maya up, busy ako eh. Tapos maya-maya andun, nakita, sumayaw-sayaw sa TikTok. Tama ba? Oh. Kasi gusto kong kumita pero mahiyain ako eh. Okay? Okay, itong downline ko mahiyain daw. Tapos andon sa TikTok nakita ko. Hindi niya alam, nanonood ako sa TikTok niya. Tapos mahiyain, pasayaw-sayaw. Ang tigas naman ang biwang. Kahit 2 buwan pakuluan, hindi lalambot. 'Di ba? So mahiyain yun. Mahiyain yun. So ibig sabihin, interested ka lang but not committed. Okay, gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo pero hindi ka willing na trabahuin yung gusto mo. Alam mo na. Ha? Alam mo na kung bakit kaunti lang ang tao na nag-grow sa team kasi kaunti lang yung mga tao na mayroong commitment para trabahuin, gumanda ang takbo ng buhay nila. Are you learning? Okay? Kaya from now on ha, from now on. Huwag mo na sabihin interested ka. Okay? Sabihin mo na committed ako to work to it. Okay? Yun na yung dapat yung ano mo. Oh. Pag tinanong ka na upline mo, o downline, kumusta? Magkano yung gustong kitain mo? Okay? Oh, sabi mo sa upline mo, ito yung gusto kong kitain. Okay? Binigyan ka ng kumplan ngayon ng upline mo. Okay? So trabahuin mo na, mag-commit ka na. Tama? Kasi kapag trinabaho mo yon, para sa'yo din naman yung benepisyo nun. Are you learning? Ha? Okay. Now, pangalawa natin ito na. Many are busy. Few are productive. Okay. Ito makikita mo sa isang ano eh. Makikita mo, halos lahat ng tao, sobrang busy nila. Tama? Sobrang busy nila, lahat ng tao sobrang busy, pero bakit kaunti lang yung productive? Okay? Ito na yung sinabi ko kanina, na po pwedeng busy ka. Yes! Busy ka to something not, okay, na hindi connected doon sa business para mag-grow ka. Okay? Oh. Saan ka busy? Kasi, guys life is about priority. Tama. Saan ka ba busy? Busy ka ba kaka-scroll? Busy ka ba kakapanood ng video na usapan ang Senado, gobyerno? Meron akong nakikita dito sa inyo, hindi ko lang sabihin kung sino, pero ando nag-comment-comment sa mga viral video ng mga government. Okay, something blaming about, tama? Ando nakikita ko eh, sabi ko, member to sa UR Pag ito hindi kumita, di ba? Sino kaya sa inyo dito? Sino ba sa inyo yon? Nakikita ko ando nag-comment-comment sa viral video ng mga senador eh. Di ba? Guys, stop do it, ha? Itigil niyo yung ganun kasi wala tayong magagawa para doon. Okay? Ang poproblemahin natin, poproblemahin natin yung business natin. Okay? Kasi sa sobrang dami mong problema, pinoproblema mo pa kahit problema ng iba eh. Wala naman tayong maaambag doon eh. Tama? Wala tayong ano doon, ha? So, busy ang karamihan para sa ibang bagay. Okay? Yung iba naman, kaya sila productive, they are busy to execute the system dito sa business natin. They are busy na maghanap ng idea na makakatulong sa kanila para mag-grow, para kumita. Okay? Kaya mapapansin mo, sino ang mas marami dito? Yung mga tao na naghahanap ng idea, okay? Para at least makatulong sa kanila na kumita dito sa business natin.
Or yung mga tao na, alam mo yon, naghahanap ng aliw sa buhay, naghahanap ng libangan, nanonood ng video, nag-scroll-scroll, nakikimagmarites. Out of 124 participants, iilan lang ba dito sa inyo yung andon sa busy kakahanap ng idea, busy execute ng system, or doon sa kakahanap ng problema, kakahanap ng ganito, ganyan, ilan, kumbaga, based sa number, out of 100%, ilang percent ba yung andon sa mga productive, okay? Busy na productive, at ilan yung andon sa busy but not productive? Ilan dito sa inyo? Out of 100. Sige nga, comment mo nga. Okay? Comment mo kung ilan. Alright? So, dapat ikaw na nakikinig right now, okay? Dapat ikaw na nakikinig right now, dapat andun ka sa productive. Yes, busy ka, pero productive. Okay? So, some of you, no, bago sa training ko, bakit, di ba, bakit before si Sir Dindo, ganito mag-training, bakit right now, ganito na siya na mag-training, okay? Inaano ko yung boses ko, nire-reserve ko kasi later on. Sobrang dami kong schedule, no? Sobrang dami kong schedule, maano tayo, kumbaga, maubusan tayo ng boses, no? Di tayo makapagsalita. Alright? So, ito lang ba yung So, sabi ni Parami, ha? Suwan, 75. Okay? So, ibig sabihin, no wonder guys, no wonder bakit kaunti lang yung kumikita. Sobrang daming member, pero kaunti lang yung mga kumikita. Okay? Kasi, laging busy. Yes, naintindihan kita. Okay, naintindihan kita kung meron kang trabaho. If you do this business part-time, yes, I understand your situations. But, okay, sa oras na available ka, ano ba yung ginagawa mo? Kailangan mo kasi guys, kailangan nyo na i-track yung activities nyo. Ano ang ginagawa mo sa oras na wala kang trabaho? Okay? Ikaw ba'y nagliwaliw? Ikaw ba'y, di ba, nakatambay lang sa tabi? Ikaw ba'y, di ba? Alam mo yon, di ba? Ah, dapat, right? Ako kasi ang ginagawa ko ganito eh. Andun ako lagi sa productive mode. Okay? Hindi ako pumapayag na busy lang ako. Tama? Kasi, ang pinaka-goal ko, kailangan ko kumita ng pera kasi meron akong mga schedule na nakaset kung kailan ako mag-i-enjoy. Okay? The common problem, okay, sa karamihan is, alam mo yon, gusto nila everyday mag-enjoy lang eh. Gusto nila everyday masaya lang eh. Ako kasi iba. Kailangan kong mag-hustle this month kasi meron akong reward na isang araw next month. Yung parang ganun yung ano ko. Ganun yung tawag nito. Ganun yung gusto kong mangyari. Ganun yung ginagawa ko. Kasi ayaw ko, alam mo yun, ayaw ko na enjoy, ngayon, and later on, di ba? Kawawa, wala pira. Okay? So, dapat ganun kayo mag-isip. Dapat ganun yung ginagawa nyo. Alright? So, always track your activity. Most likely sa Facebook, sa TikTok, di ba, sa social media right now, hindi mo mamalayan na, di ba, umaga na pala, humahataw ka, umaga na. And then, uy, biglang pumasok sa isip mo, wala akong nagawa, wala akong enroll, wala akong nakausap, wala akong upgrade. Di ba? So, dapat itatrack mo yung activities mo sa social media. Are you learning? Basic lang itong pag-usapan natin kasi ito yung common na nangyayari. Okay. Ang hirap kasi turuan ko kayo ng malalim, hindi nyo pa maintindihan. Tama? Hindi nyo pa, kumbaga, naintindihan nyo yung words, nababasa nyo yung words, but the real meaning is hindi nyo masundan kasi andun pa kayo sa stage na, di ba? Andun pa kayo sa stage ng mababa na level. Okay? So, mga ano lang muna, kumbaga relatable lang muna yung topic natin ngayon. Alright? So ito na. Not everyone wants to grow. Okay? Kaya mapapansin mo, bakit maraming taong nag-i-scroll, bakit maraming tao na naglalaro lang, nanonood ng video, or nagliwaliw, nakipagkwentuhan sa mga barkada. Okay? Bakit ganon? Kasi, hindi naman lahat gustong mag-grow. Okay? Now, question is, ito na pinaka-question. Ikaw ba na nakikinig sa akin right now? Gusto mo bang mag-grow? Ikaw ba yung tao na gusto mong mag-grow? Yan. Sige po. Type nyo po. Ikaw ba yung taong gusto mag-grow? Yan.
ha? Yes, yes, yes. Siguraduhin mo, ha? Okay. So, eto na. It is a sign sa mga tao na gustong mag-grow. Ano ba yung mga sign na yan? Yung mga tao kasi na gustong mag-grow is, ito yung mga tao na willing mag-sacrifice. Okay? O kasi, always remember guys ha, always remember, wala kang makukuhang growth, wala kang makukuhang growth doon sa sitwasyon na kung saan madali lang. Wala kayong makukuhang aral doon. Okay? Saan ka makakuha ng aral? Doon ka makakuha ng aral sa mga sitwasyon na mahirap, sa mga sitwasyon na, 'di ba, mahirap desisyonan. Andun ka makakuha ng aral o doon ka mag-grow sa mga sitwasyon na alam mo yung alam mo yung ano talaga, yung okay, yung hindi mo nakasanayan na sitwasyon. Okay. O parang ganito, nag-network ka, gusto mo, basic lang sa'yo ang pagpapa-enroll. Okay, halimbawa, meron kang sinindan ng video, o panoorin mo yan, and after na panood ng tao, sabi ng tao, okay, okay, paano mag-enroll? Tama? Bawat tao na sinindan mo ng video, nag-i-enroll lahat. Okay? Nag-i-enroll lahat. Now the question is, okay, baka paborito ka ni Lord? Lahat kasi ng sinindan mo ng video, nag-i-enroll eh. Okay, baka paborito ka lang ni Lord. Baka malapit ka na niyang kuhanin. Okay? Pinagbibigyan ka na lang. Di ba? So, guys ito andun ka kasi matututo sa sitwasyon na dapang-dapa ka eh. Tama? Andun ka matututo sa sitwasyon na sobrang dami mong pagkakamali. Yung puro mali na lang yung ginagawa mo, andun ka matututo eh. Okay? Tuturuan ka kasi sa sitwasyon. Okay? Andun mo mahuhukay yung lesson. Tama? Sa mga sitwasyon na mahirap desisyonan, andun ka Kasi pansinin mo, saan nakukuha yung ginto? Sa taas ng lupa o sa ilalim ng lupa? Tama? Siyempre sa ilalim. Paano mo makukuha yung ginto? Kailangan mong maghukay. Ang tanong, pag naghukay ka ba, madali lang? Mahirap. Okay? Kasi kapag madali lang, tama, kapag madali lang hanapin ang ginto is, di ba, sobrang dami nating ginto. Eh dapat lahat minero ngayon. Eh kaunti lang eh, kasi bakit mahirap yung ganong sitwasyon? Mahirap maghanap ng ginto. Tama? Nga lang, yung willing harapin yung hirap, sila yung mga tao nakakakuha ng ginto. Tama? Ah, oh. Meron ditong pilosopo. Eh sir, pag bibili pala ako ng ginto, bibilihin ko na lang doon sa ano, sa jewelry. Pwede naman. Oo, pwede naman. Tama. Pero ang pinakatanong dyan, ano yung natutunan mo behind? Okay? Meron bang, 'di ba? Kasi ang mga bagay kasi na hindi mo pinaghirapan, wala siyang value eh. Wala kang makukuha na aral eh. Tama? Kaya karamihan dito, mas piniling hindi mag-grow. Okay? Kasi, 'di ba? Iilan lang naman yung nagsasacrifice eh. Parang ganito. Oh. Imagine nyo ha. Okay, imagine nyo. Ako, humahataw pa rin ako 6 hours pa rin yung tulog ko. Tama? 6 hours lang yung tulog ko every day. Right? Kasi I am willing to sacrifice. Alright? Willing akong magsakripisyo. Tama? Oh, ilan dito? Kinulang lang ng 1 oras yung tulog, nagrereklamo na. Eh sir, 7 hours lang yung tulog ko, antok pa ko eh. Okay lang yan. Okay? May tamang panahon para matulog. Yung tulog na walang gising-gising. Pwede. Di ba? O, meron nga akong mga challenge sa mga marketer, di ba? O, ano yung challenge ko sa mga marketer? Bibigyan ko ng 50,000. Halimbawa, gusto mong matulog. Kasi mahilig ka matulog. Alright? O, baka merong ding gustong kakasa dito. Isasama ko na kayo sa mga marketer. Okay, bibigyan ko ng 50,000. Right? 50,000.
Paano? Ano yung, ano nun? Ano yung gagawin? Wala kang ibang gagawin kundi matulog lang. Sino may gusto? 50,000. Oo, totoo. Wala kang ibang gagawin kundi matulog lang. Okay? O sino dito, makipag-deal. 50,000, wala kang gagawin kundi matulog. Okay. Ready na. Magsabi lang. Mag-comment ka dyan kung ready ka. Makipag-deal ng challenge natin. Ha? 50,000, wala kang ibang gagawin, matulog lang. Kasi, di ba, nagrereklamo ka, sir, 3 oras ng tulog ko, sir, 6 na oras ng tulog ko, sir, pagod ako, wala akong tulog. Okay, bibigyan ko ng 50 mil, wala kang ibang gagawin, matulog lang. Sa loob ng isang buwan. Ah, matulog ka lang sa loob ng isang buwan, bigyan kita ng 50,000. Bigyan kita ng ano, bigyan kita ng 2 oras everyday. Okay? Kakain ka lang, okay, kakain ka lang, after mo kain, tulog na. Yan. Ha? Straight yun ha, isang buwan. Kain ka lang, tapos tulog ka. Okay? Pwede. Ha, sakit ang likod nun. Alam mo yon. Sino dito gusto makipag-deal? Tingnan natin kung, di ba? Alam nyo ba na mas ang katawan natin nakadesign na gumalaw, hindi nakadesign para magpahinga. Okay? Yun. Alam mo yung alam mo yung mangyayari sa iyo nun? Yung likod mo, sakit, hindi mo na maano yan. Yung mata mo, nilabo-labo ka na. Tama? Isang buwan, 50,000, matulog ka lang. Alright? Subukan mong matulog ng 2 araw straight. Ang sakit ng likod doon, magkakasakit ka. Alright? So guys, hindi lahat gusto mag-grow. Dapat hindi ikaw yon. Okay? Sayang naman. Alright? Sayang naman. Dapat yung andun lang sa labas. Dapat lahat ng andito na nakikinig sa akin ngayon, okay? Dapat mas gustuhin nyo ang mag-grow. Mas gustuhin nyo yung mag-sacrifice. Mas gustuhin nyo yung, alam mo yon, trumabaho. Mas gustuhin mo yung mahirapan ka. Kasi those are, yung mga dumadaan sa mga ganon, sila yung mga tao na, alam mo yon, unstoppable yung ano nila, yung mindset nila. Alam mo yung tao na kahit anong bagyo, kahit anong lindol, hindi natitinag. Kahit anong hirap na pinagdaanan, hindi sumusuko. Kasi they are well trained. Okay? Well trained sila mga kapatid. Yung mga, yung mga tao naman kasi, na mga hindi naranasan yon, yung mga hindi dumadaan sa hirap, tama, sila naman yung mga tao na, okay? Sila yung mga tao kapag konting problema lang, okay? Konting problema lang, and even hindi nila problema, they're blaming someone, they're blaming something. Tama ba? Hindi mo naman problema yun. Bakit, di ba? So, nagets nyo yung point ko, guys. Nagets nyo yung point ko. Alright? So, we don't care about those people outside na hindi nila gusto mag-grow. We care about our business that we want to grow. Alright? So, dapat gusto natin mag-grow. Paano ka mag-grow? I-accept mo yung process. Okay? You have to embrace change. Tama? Meron ako dito narinig. Kung kailan ako nagsimula kasing nangarap, saka nagkalitsi-litsi buhay ko. 'Di ba? Meron ba dito sa inyo din? Okay, meron ba akong maririnig dito? Kung kailan daw sila nagsimulang nangarap, doon pa nagkalitsi-litsi yung buhay. Okay? Nabaon sa utang, iniwan ng pamilya, iniwan ng mga kaibigan. Okay? Meron ba dito sa inyo? May na-experience, inaway ng asawa. Aray ko. Alright? Kung kailan ka nagsimulang mangarap. Okay? So guys, that is a process. Okay, process yun. Kasi when I was started doing this business, right? Ganun din naman, kumbaga, nobody na sumuporta sa akin. Okay? But in several years na nag-grow ako, alright, yung mga tao na yun ay mga hindi sumusuporta, isa lang ang sinasabi nila, I'm so proud of you. I'm so proud of you. So, ibig sabihin, yung mga taong hindi pala sumusuporta sa inyo, okay?
Yung mga taong hindi sumusuporta sa inyo, kapag nag-success kayo, kapag pinaglaban nyo yung pangarap nyo at natupad nyo yun, okay, one words na maririnig mo sa kanila is, I'm so proud of you. Alright? Baka sabihin pa nila, okay, buti lang tumuloy ka. Kasi kung hindi ka tumuloy, di sama-sama tayo sa hirap. Di ba? So, ito yung dahilan guys, ito yung dahilan na kaunti lang yung mga nag-grow kasi hindi lahat gusto mag-grow. Okay? The question is, alin ka doon? Sa hindi gustong mag-grow o doon sa mag-grow? Okay? Ikaw ho yung nakakaalam niyan kasi ikaw yung may gusto kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. Alright? Ito na. Next topic is the difference between members and builders. Ito na. Ha? Gusto kong elaborate to sa inyo. Gusto kong maintindihan nyo to. There are difference. Right? Yung mga member kasi, di ba? Marami tayong member dito. Maraming mga member dito sa your online system. Tama? Pero kaunti lang yung mga builder dito. Okay. Sige po, screenshot, sulat nyo. Para at least na ano. Okay? Ito na. Yung mga member kasi, ito yung mga naghihintay lang. Okay? Alam mo yun? Nag-member lang, sumali lang. Andito, umaatin-atin ng Zoom, umatin lang ng Zoom. Wala namang ginagawa. Basta ang ginawa nila, okay, sinindan ako ni coach ng link, kailangan ko lang umatin. Okay? Mag-training ako, and after training, back to reality ako. I don't want to execute. Na- y- yung mga natutunan sa training. Alam mo yun, kumbaga, hindi mo gusto na gagawin. Merong mga pinapagawa pero hindi mo laging ginagawa. So, ibig sabihin, you are part of a member. Okay? Ikaw yung member lang. Tama? Mm. Yung mga laging nagrereklamo, yung mga, ay kasi wala akong prospect, kasi ganito ganyan, wala akong mahanap na client, ganito, walang nag-enroll sa akin, walang nag-upgrade sa akin, ganito, busy. Ito yung mga tao na member lang sila. They are not builders. Okay? Kasi yung mga builders, gumagalaw. Okay? Ito yung mga gumagalaw. Paano gumalaw? Okay? Yung mga sumasayaw ba na hawak ko ang beat? Eh di ba Sir Lindo, galaw din naman yun eh. Ibang galaw yun. Ikaw talaga. Ibang galaw yun ha. Maraming klasing galaw ha. Yung gumalaw-galaw ka lang dyan, galaw na yan eh. Pero pag-usapan natin yung galaw about the business. Okay? Paano ka ba gumalaw? Okay? Kasi guys, makikita natin yan eh ha. Makikita natin yan. Hindi natin yan madideny. Right? Hindi natin yan madideny kung paano ka gumalaw. O, paano ka ba gumalaw? Okay. Ikaw ba yung tao na nag-aantay kay coach na kinukumusta? Meron pa ako dito na ano, meron pa ako dito na balitaan eh. Okay? Alam mo yon? May kwento diyan eh. Siya naman totally talaga yung hindi nagre-reply sa coach niya. Okay? Maraming message na hindi niya sinisend. Okay? Pero yung pinapalabas niya is, alam mo yon, yung coach niya daw, hindi siya tinuturuan, hindi siya nire-replyan. Alright? Pero the reality is, siya naman yung hindi nagsisend. Okay? Siya yung hindi nagsisend. Alam mo yon? So, siya yung hindi nagpapaturo. Ito, tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-grow. Okay? Guys yung coach nyo kasi, maraming inaasikaso yan. 'Di ba? Maraming mga tinuturuan yan. So, kung ikaw ngayon, gusto mong mag-grow, alright? Gusto mong magiging builder, since na wala ka pang alam, dapat ganito ang gagawin mo. Ano? Huwag kang mag-antay kay coach kung kailan ka chat. Dapat ikaw ang mag-chat kay coach. Huwag kang mag-antay kay coach kung ano yung ituturo ni coach. Dapat ikaw yung magtanong sa coach mo kung ano yung gusto mong matutunan. Nagets mo? Kasi ilan dito sa inyo, 'di ba? Ilan dito na mga sumasali sa business, nag-aantay kung ano lang yung gustong ituro ng coach. Yun lang yung inaabangan nila. O baguhin mo from now on ha, baguhin mo. Kung ano yung gusto mong matutunan, yun yung itanong mo kay coach mo. Okay? Kasi baka, kung nag-antay ka kay coach mo, na kung ano ang ituturo sa'yo, paano kung turuan ka paano sumayaw? Ha?
O ganito, sayaw tayo downline ha. Itaas mo ang kamay mo. Tapos di ba? Hawak mo ang beat. Aray ko. Okay? O ano natutunan mo? Negosyo o sayaw? Sayaw. Bakit? Hindi mo naman sinabi sa coach mo na gusto mong matuto kung paano magpa-enroll, paano magpa-upgrade. Okay, nag-antay ka lang. Alam mo yung para kang uod na nag-antay ka lang kung kailan uulan. Okay? Para kang si Juan, nag-aantay ka na kung kailan lalaglag, di ba? Malaglag yung bayabas. Tama? So dapat ganun yung ano, ganun yung mindset. Ha? Baguhin nyo na from now on. Para from member into builder. Alright? Coach, gusto ko matuto paano ba ako makahanap ng prospect. Yan. Yan. So, ganun yung mga tanungan mo sa coach mo. Coach, may nag-enroll sa akin, paano ko ba to i-assess? Okay? Yan. Hindi yung coach, anong gagawin ko? Ano gagawin ko? Ano ba dapat gagawin mo? Hindi naman specific yung tanong mo. Okay ba yun, guys? Okay ba yun? From now on ha, from now on. Dapat yung tanong mo kay coach mo specific. Huwag mo nang antayin si coach mo na i-chat ka. Ikaw na ang mag-chat kay coach mo. Okay. Klaro tayo ha? Klaro tayo. Maliwanag. Okay? Para at least na magiging builder ka. O halimbawa, tinuruan ka na ng coach, o ganito maghanap ng prospect. Kapag may nag-enroll sa'yo, ganito yung gawin mo. Okay? O kapag mayroong nag-upgrade sa'yo, ganito ang gawin mo. So kapag tinuro na yan ni coach sa'yo, para ma-master mo yan, para gagaling ka dyan, excuse me, para makabisado mo yan, okay? Gawin mo ng gawin ng gawin ng gawin ng gawin. Huwag kang matakot magkamali. Kasi kapag nagkamali ka, okay lang. At least natuto ka, uy, mali pala yon. Paano paano mo ma paano mo malalamang tama yung ginawa mo? Tama? Kung tama naman siya. Pag may mali, doon mo ma-appreciate, uy, parang mali ako doon. Ito yung next na galaw ko. Ito yung next na move ko. Kasi mali yung moves ko nung nauna. Okay? So, ibig sabihin, natuto ka doon sa experience. Tinuro na sa'yo. Tama? Coach, paano ba mag-encode? Coach, paano ba ako makarating sa mga events? Mga field? Okay? Yun yung mga dapat tanungan. Okay? Hindi yung, attend ka ng Zoom ha. Minumotivate ka pa ng ano, downline, kailangan mong umattend kasi ganyan, 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 ganyan. Pambira business mo yan. You don't need to wait to your coach to study your business. It is your own business, not your per coach. Di ba? Kung hindi sa coach mo eh. You have to commit. Are you learning? Okay? So, dapat magiging builder ka na ha. From now on, from member into builder. Yung mga builder kasi guys, maggumagalaw yon. Deploy high. Deploy alone. Okay? Kaya mapapansin mo yung mga taong nag-grow, di doon din companion para gagawin yung business. Okay? Hindi nila kailangan ng kasama para gawin yung business. Hindi nila kailangan ng opinion ng iba para gagawin ang business. Ginagawa nila ang business kahit mag-isa sila. Inaaral nila yung business nila kahit mag-isa sila. Alright? Nagpapa-enroll sila kahit saan sila. Okay? So yun yung mga taong builder. Yung mga tao naman na hindi builder, nag-aantay lang kung kailan i-chat ni coach, kung kailan turuan ni coach. Nag-aantay kung kailan paandarin, kailan susian. Aray mo. Okay? Napaka-basic ng system natin. Napaka-basic. Napakadaling gawin. Kaya ka lang naman nahirapan kasi hindi mo inalam eh. Naniniwala ba kayo guys na walang mahirap na bagay kapag alam mo kung paano gawin. Naniniwala kayo doon? Mahirap lang yung isang bagay gawin kung hindi mo alam kung paano gawin. Kaya sa susunod, kapag meron kang nakita o narinig na may nagsabing mahirap, okay, alam mo na kaagad papasok sa isip mo. Kaya siya nahirapan kasi hindi niya alam kung paano gagawin. Yun. Right? Are you learning? Okay? Oh, ito pa. Sa mga marketer. Alright? Ikaw ba'y builder o ikaw ba'y member? Okay?
Kasi kapag member ka lang, okay, member lang ako. Present ako araw-araw. Nga lang, wala akong enroll. Walang nag-upgrade sa akin. Member lang ako eh. Siyempre, I am a part. Ay, sorry. I am a part of the team. Ha? Lagi akong present. Lagi akong duty. Lagi akong papasok. Lagi akong atin ng song. Kasi member ako. Aray mo. Ang tanong, kumusta? Kumusta business mo? May ganun pala, sir. Member lang kasi ako eh. Kailangan mo lang gagawin. Kailangan mo lang magpa-enroll. Kala ko kasi sir, member lang ako. Kala ko kasi sir, may darating na biyaya kapag ano eh. Kapag member na eh. Hindi po ganon. Okay? Mas may chance pang tamaan ka ng kidlat kisa sa tamaan ka ng, di ba? Kisa sa puntahan ka ng tao. Oy, mga tok sa'yo. Oy, ako ang sugo. Ako yung mag-enroll sa'yo. Buisit ka. Ako na yung inaantay mo. Walang ganon ha. Walang ganon. Right? Kailangan kilusan, kailangan kumilos. Okay? So magiging builder tayo. Lahat ng mga nagsasucess dito, sila yung mga taong nagbi-build ng grupo, sila yung nagpaparami. Okay? Try ko, wait lang. Yan, 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 yan. Alam mo yung paa, yung hindi na magalaw. Alright. So, yun yung mga taong yumayaman. Yung mga builder kasi, nagbi-build sila ng team, nagbi-build sila ng organization kasi naiintindihan nila yung business na leverage. Okay? We are in the leverage business. Hindi ka mali-leverage kung mag-isa ka lang. You have to multiply yourself. Okay? You have to duplicate kung sino ka. Tama? Para ma-experience mo yung, alam mo yon, yung mga tao kasi, yung mga tao na mayroong network, yung mga tao na mayroong grupo, sila yung mga tao na kumikita with less effort. Kumikita kahit walang ginagawa. So wag mong pangarapin na gusto mong kumita na wala kang ginagawa, na wala ka namang organization, na wala ka namang team, na wala ka namang growth. Okay? So wag mong pangarapin yung ganon. Alright? Mangyayari yun siya the moment na naintindihan mo na kailangan mo palang magparami, kailangan mo palang paramihin yung sarili mo, kailangan mo palang mag-build ng team. Okay? Doon siya mangyayari. Alright? So are you learning guys? Ito na. Why most people just watch? Bakit maraming tao? Oo, ano, bakit maraming tao na mas gusto nilang manood lang? Okay? So, mali ho yun, ha? Mali ho yun. Dapat, alam mo yon, ikaw yung taong pinapanood, hindi yung ikaw yung tao. Kasi marami dito taga-palakpak lang eh. Okay, taga-congrats. They're very active to cheers. Congrats sir, congrats ma'am. Okay? So, sila lang yung ano, taga-panood lang. Pero pag pag-usapan o kumusta yung goal mo, wala. Walang maisasagot. Alright? Walang maisasagot. So, ito yung mga dahilan guys ha. Ito yung mga dahilan. Okay? Why people just watch? Because of fear and rejections. Okay, ginagawa lang nila, uy, may enroll siya. Uy, may upgrade siya. Uy, may income siya. Paano ka? Okay, lagi na lang ba siya? Dapat ikaw din. Okay? Pero bakit, di ba? Bakit mo mas piniling manood na lang? Dahil dyan sa nakatago na takot mo. Dahil yan dyan sa takot ka na ma-reject. Dahil yan sa overthinking ka. Dahil dyan sa nag-aantay ka ng perfect timing. Manood ka muna. Pinapanood mo muna. Mag-grow kaya itong tao na to. Okay? Ikaw, kailan? Nag-aantay ka kasi ng perfect timing eh. Okay? Walang perfect timing. Okay? The best time na magsimula ka, hindi yesterday, hindi tomorrow, kundi now. Okay? Lack of belief sa sarili. Ito yung mga dahilan kung bakit ang tao mas ginustong manood na lang kisa magro dapat sila. Okay? Fear of rejections, overthinking, waiting for perfect timing, lack of belief sa sarili. So, kailangan mong tanggalin yung mga yan. Kasi bakit? Hindi yan tutulong sa'yo para mag-grow ka. Yun yung tutulong sa'yo para hindi ka mag-grow. Alright? Are you learning, guys? Most people want success. Few people work to it. Okay?
So, kaunti lang yung nagtatrabaho. So, leaders move even without motivations. Ito yung mga leaders eh. Now, ask yourself, are you a leader? Okay? Leader ka na ba? Tama? Hmm. Leader ka na ba? Hindi pa. Kailan mo gusto maging leader? Kasi guys, alam mo yun, yung mga leader kasi meron silang tinatawag na discipline over emotion eh. Discipline over emotion. Mas pinipili nila yung disiplina kaysa sa pairalin yung emosyon nila. Okay? Leader kahit walang gana. Dito mo mapapansin kapag leader ka, kumikilos ka kahit hindi mo gusto. Kumikilos ka kahit nagkakasakit ka. Alam mo yun, nilalagnat ka na, humahataw ka pa. Tama? Tumatrabaho ka kahit wala ka sa mood. Right? Humahataw ka pa rin kahit sobrang daming mga nangyayari. Ito yung mga leader. Tama? Kasi alam mo yun, yung leader kasi guys, consistency creates momentum eh. Tama? Yun yung mga dahilan nila. Alright? Kapag hindi maganda yung mood mo, and then tumigil ka, hindi ka na humataw, alright? Hindi ka pa leader. Okay? Hindi ka pa leader. Alright? Hindi ka na humataw dahil nag-away kayo ng jowa mo. Okay? Hindi ka humataw dahil na-reject lang yung Facebook mo. Hindi ka humataw dahil sa, di ba, wala ka lang gana. So, ibig sabihin, you are not a leader yet. Okay? You're not a leader, gumagalaw ka lang dahil sa motivations. Okay? Gumagalaw ka lang, di ba? Dahil may gana ka. Gumagalaw ka lang dahil sa masaya ka. Gumagalaw ka lang kasi okay kayo ng jowa mo. Okay? Gumagalaw ka lang dahil, di ba, gusto mo lang. Tama? So yung leader, gumagalaw kahit walang sumusuporta, kahit walang naniniwala, kahit hindi maganda yung mood nila. Okay? Kahit nagkakasakit sila, gumagalaw because they are a true leader. Okay? Are you learning? So ask yourself, leader ka na ba? Kung dami mo pang reklamo, you have to accept that you are not yet leader. Hindi ka pa leader. Alright? Andun ka pa sa ano eh, andun ka pa sa stage ng motivations. Tawa, andun ka pa sa motivations. Kailangan mo pang dikdikin, kailangan mo pang bayuhin, kailangan mo pang hilain, kailangan mo pang hatakin para gumalaw ka. Okay? Kailangan mo pang sabunin. Bakit di ka umataw? Bakit wala ka sa hub? O bakit wala ka sa office? 'Di ba? O ganito ganyan, bla 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 bla. Kailangan mo pa ng motivation, pambihira. Di ba? Your sitwasyon, no? Yung sitwasyon ng buhay mo right now, that is enough motivations for you to move, for you to work. Okay? Hirap-hirap ng sitwasyon na yan. Tama? Tapos, di ba? Enough na motivation na yan. Mapapansin mo one day kapag hindi ka na, di ba? Kapag nagiging motivation mo na yung hirap ng buhay, you don't need motivation came from other people. Okay? Kasi alam mo yung motivation mo eh. Yung motivation mo, ayaw mo na ma-experience ulit yung kawalan ng pera, ayaw mo na ulit na-experience yung kahirapan ng pera. So, mapapansin mo one day, okay, leader ka na pala. Yan, ha? Right? Ganun lang siya kasimple. Kumilos ka kahit sa sitwasyon na wala kang gana. Okay, action taker always win. Mapapansin mo. Okay, yung mga tao na kumikilos, okay, lagi silang nananalo. Pansinin mo, yung mga taong, di ba, humahataw, rumaratrat sila, bakit sila yung may resulta? Bakit ikaw yung tao na nag-aantay lang? Bakit wala kang resulta? Tama? Simple lang. Alangan naman i-reward yung mga hindi gumagalaw. Alangan naman i-reward yung mga hindi humahataw kumpara doon sa mga action taker. 'Di ba? So kung gusto mo ng panalo, okay? Gusto mo ng panalo, you have to take rest. Okay? Mag-take ka ng rest. Nag-gets nyo guys? Hello? Are you learning? Tama? Oh. And then ito pa ito pa pinakamasakit eh. Okay? So, saan na ba tayo? Ito pa pinakamasakit eh. Ha? Fast movers, learn faster. Okay. Ang iba kasi, ang iba kasi, okay lang mahina.
Okay lang mabagal. At least nagkakamali. Foods na yan. Kumpara mo, ito yung mga tao na ano, ito yung mga tao na okay lang mahina, okay lang mabagal, at least hindi ako nagkamali. Okay? At ito naman yung mga tao na madali, okay, mabilis, pero maraming pagkakamali. Now, ang pinakatanong ko dyan, sino sa dalawa, yung may natutunan sa buhay? Sino sa kanila? Yung hindi nagmamadali, pero hindi nagkamali, or itong mga nagmamadali, pero nagkamali, ilan sa kanila? Okay? Sino yung mas nag-grow sa kanila? Ako mas piliin ko yung mas mabilis na magkamali ako. Bakit? Okay? Kapag mabilis ako at marami akong pagkakamali, doon ako natututo. Mas advance yung mga natutunan ko. Alright? Bakit? Yung mga mali na yun, ang magiging fuel sa akin para mas mag-level up pa. Kaya sa business natin, bawal ang perfectionist. Okay? Sa buhay, bawal ang perfectionist. Wala kang alam kapag hindi ka nagkakamali. Nagets niyo ako? Alright? Ah, sa school lang yung dapat perfect ka. Hindi po pwede sa totoong buhay. Kailangan mong magkamali para matuto. Okay? So, action taker always win. Alright? Always remember guys, failure is a part of growth. Ha? Failure is a part of growth. Bakit ilan dito? Bakit karamihan dito takot sa failure? Aray ko. Bakit marami dito takot sa failure? Hmm? Don't be afraid. Kasi alam mo yon, failure is not opposite of success. Failure is a part of success. Okay? Failure is a part of success. Kaya huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot mag-fail. Yung mga tao kasi na natatakot mag-fail, sila yung tao na alam mo yun, parang ayaw nilang matuto sa buhay eh. Parang first love mo, tingnan mo. Ano sabi ng first love mo? Mahal na mahal ka niya. Tama, hindi ka niya iiwan. Andyan pa ba first love mo ngayon? Tama? Andyan pa ba siya? Kasi kung andyan pa siya, congrats, wala kang natutunan. Pero kapag sabi ng first love mo, okay, yung mga pinangako niya, napako, at yung first love mo, wala na ngayon, pansinin mo, mas nagiging wise ka than before. Mas naging mauta ka. Mas hindi ka naniniwala kaagad sa mga pangako na hindi kita iiwan. Okay? Aabutin ko yung buwan para ibigay ko sa'yo. Alright? So, hindi, di ba? Natututo ka na, nagiging wise ka ng magdesisyon kasi you learn from within. Tama? Ano na siya kasimple, ha? So, successful people take imperfect action. Shout out dyan ha sa mga perfectionist ha. Congrats! Good luck! Ikaw ba yung taong perfectionist? Good luck! Okay? Mapapansin mo, mahirapan ka mag-grow. Kasi lahat ng gusto mo perfect. Ah, ulitin ko, successful people take imperfect action. Imperfect, not perfect. Ikaw kasi parang anak ka ni perfecto eh. Alam mo yan? Kapitbahay namin, perfecto. Yung pangalan niya, may junior pa. Perfecto, junior. Okay? So, bawal ho yung perfectionist, ha? Okay? Kasi, di ba, ako sa sobra kong daming pagkakamali, kanina lang. Natatawa ako bago magsimula yung Zoom natin. Nag-PME ako, mali. Di ba? Mali yung na-PME ko. O ano natutunan ko doon? Di ba? Natuto ako doon. Although masakit. Bakit? Involved yung pira eh. Ginastos ko kanina, 3,300. Mali yung na-PME ko. Aray ko. Di ba? Di ba may sakit yun? Masakit yun, yung gumastos ka doon sa mali. Masakit yun. Pero, sabi ko, okay, sa susunod, ang ganito pala, hindi na ito mangyari. Okay? So, ganun lang sa simple. Pag perfectionist ka, napaka-convenience ng buhay mo, wala nang thrill, wala nang challenge. Pag wala nang challenge, parang ganito.
Okay? Ah, nung mga nakaraan, alam mo yon, yung pira, income ko, pasok lang ng pasok, diretso bank account. Alam mo yon, nabuburing ako eh. Bakit kaunti lang binabayaran ko? Nabuburing ako. Alam mo alam mo yung buhay na parang wala sa yes, andun yung pira. Tapos wala na, alam mo yon, parang andun yung pira pero walang challenge sa buhay. Yung hindi ka na nahahype sa pira. Okay? Ang ginawa ko, alam niyo ginawa ko. Para mas may challenge ulit. Para at least na mayroong kilig ulit. Alam mo yung ginawa ko? Alright. Umutang ako ng cellphone. Wala akong magawa eh. Kasi bakit? Pwede naman akong bibili ng cash. Ah, pwede ko naman bilhin yung cash. Pero ang ginawa ko, hindi ko binili ng cash. Okay? Kasi interest din, tumubo din siya ng around 30,000 eh. Nagets nyo? Ah, tumubo din siya ng 30,000 plus. So, since na wala akong magawa sa buhay, at gusto ko ulit ng apoy sa dibdib, gusto ko ulit ng kilig, gusto ko ulit ng challenge, ang ginawa ko, umutang ako. Kasi lahat ng pira ko, income, pasok account. Andun lang nakatambak sa bank account. Tapos wala akong challenge. So gusto ko kasi ng level up pa ng income. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng hulugan. Kumuha ako ng hulugan. So, eto na. May apoy ulit. Ang mindset ko, ganito ulit ha. Ganito ulit. Hindi, wala na ako doon sa comfort zone. Andun na ako sa challenge zone. Hataw ulit ako kasi bakit? Pambira, meron akong bayarin, no? Meron akong bayarin, pero pwede ko naman bayaran sana yun. Pero, tina-challenge ko yung sarili ko na andun sa point na yun. Ayun na, kailangan ko ulit magsipag, kailangan ko ulit manggigil, kailangan ko ulit ito, kasi ito yung bagong nakaka-challenge sa akin. Okay? Nagtitake ako ng rest. Tama? Ganon yung ginagawa ko. Kasi, kapag andun ka sa sitwasyon na parang hindi mo na problema ang pira, buwan-buwan, di ba, daang-daang libo pumapasok sa'yo, tapos lahat ng pira yun, naka-stack lang. Okay? Naka-stack lang. Nakakatamad. Maniwala ka sa akin. Nakakatamad, nakakauma yung pira. Titingnan mo yung pira mo, nakakauma eh. Okay? Yung parang lang, wala nang challenge sa buhay. Parang maisip mo, nag-iipon lang ata ako nito. No? Antay kung kailan mamatay. Wala, wala nang apoy, wala nang kilig sa dibdib. Oo. Right? So dapat, ganun din kayo. Dapat ilagay nyo din yung sarili nyo sa challenge zone. Kasi kapag nakakomfort kayo, kapag andun kayo sa komportableng buhay, andun kayo sa komportable na sitwasyon, wala nang challenge eh. Wala nang challenge. Okay? Totoo. Wala nang growth. Andun ka lang lagi. Plato ka na lang. Okay? Andun ka lang, nagpa-plato ka. Alam mo ang plato? Yung kasama ng tinidor. Hindi po yun ha. Plato, hindi plato. Magkaiba po yun. Alright? So, di ba? Proceed tayo. Take action. Okay? Action taker always win. Alright? So, the problem is not the system. It's commitment. Okay? So, merong ilan dito sa inyo from malaki yung income, okay? Malaki yung income, biglang bagsak, biglang baba. Alright? And someone is complaining about the system. Kisa ganito, okay? Kisa ganyan, wala kaming enroll kasi ang system, wala kaming ganito, wala kaming upgrade because the system, you're blaming about the system, but the reality is not about the system. The problem is about your commitment. Okay? Andun ka sa commitment eh. Umilag ka, hindi to sa'yo ha. Uy, umilag ha. Hindi to para sa'yo. Sa katabi mo, tingnan mo katabi mo. Para to sa'yo. Okay? Hindi kagaya ng system. Andun sa commitment mo. Ang system is a system. Ang commitment is nagbabago. Okay? O baka kasi nakatikim ka lang ng, di ba, nakatikim ka ng malaking income, alright, nakatikim ka ng malaking income, and then biglang bumaba, kasi bakit nag-iba yung commitment mo sa business. Okay? Tumaas yung commitment mo from other things, alright? Bumaba yung commitment mo
sa business because andun ka sa sitwasyon na nakakampante ka dahil nakatikim ka na ng malaki, akala mo forever na yon. Okay? Walang forever guys, walang forever ha. Dapat mag-commit ka. Kumbaga, kung kumita ka ng malaki, kumita ka ng 50,000, kumita ka ng 100,000, kung ano yung level ng commitment mo, dapat dublihin mo pa. Okay? Dublihin mo pa siya ng dublihin para magdodoble yung income mo. Ha? Alright? So, ito na. Ito kasi yung mga common na nangyayari. Yung mga panahon na nakatikim ng malaki, ano ang ginawa? Ayaw na umatin ng training. Nagbago yung commitment eh. Tama? Ayaw na umatin ng training. Wala nang consistent na ginagawa yung system. Okay? It's because nagbabago yung commitment. Okay? So guys ha, a powerful system means nothing without commitment, people. Okay? So ano ibig sabihin nun? Useless ang maganda na sistema kung hindi naman committed yung tao na andon gumagawa sa sistema. Okay? Ganon pala yun. Alright? Relearning. Kahit sabihin natin, napakaganda kasi. Di ba? Yung ilan dito sinasabi, napakaganda yung system natin. Yung ilan naman dito sinasabi na ang system natin ganito, ganyan. So magkaiba. Parehas lang ang system, alright? Magkaiba lang ang commitment. Kaya magkaiba ang resulta. Okay? Kaya kung ginugusto mo yung malaking resulta, dapat mas malaki yung commitment mo. Gaya niyan, gaya sa akin. Dami nun. Schedule ko, alam nyo ba schedule ko? Okay? Sobrang dami nun guys ha, sobrang dami ng schedule ko. It's about commitment eh. Tama? Di ba dapat magpahinga na ako kasi nakabili na ako ng first car ko, nakabili na ako ng sports car ko. Di ba dapat magpahinga na ako? Alright? So, yung commitment ko hindi ganon. Kasi bakit? Na-achieve ko na yon, mas nagko-commit pa ako. Bakit? Kasi alam ko na mayroon pang mas malaki na paparating sa akin. Okay? O, paano ako mag-commit? Simple lang. Sana ba yung schedule ko? Eto, meron akong papakitang schedule sa inyo. May 29, alright? May 29, podcast ko sa head office. Okay? Ito, kaakibat yung gastos nito ha. It's not only about commitment na ano ka, pero may kaakibat to na gasto. Okay? It's a part of commitment. Gagastos ka talaga. Tama? Pag nag-commit ka sa business, gagastos ka talaga. Hindi po pwedeng nag-commit ka lang sa business, mukha mo lang ang nag-commit, ayaw mo namang gumastos. Aray ko. Oh, May 29, ito schedule ko. May 29, podcast ko sa office. Okay, abangan nyo yan, podcast, ha? Kasama ko dyan si Armando. Naka-live yun sa page ng company natin, sa M Global Group of Companies. Okay? So, May 29, podcast. May 30, sharer dito sa BCO. Right? O, June 4 and 5, right? Third year anniversary ng UR. Pagka June 8, babalik ulit ako ng head office. Okay? Sharer naman ako sa isang grupo na Persian. Right? Pagka June 9 and 10, banding naman ng Director and Council. Right? Pagka 12 naman, punta naman ako ng Antipolo City. Sharer naman ako doon sa team ng UDT. Pagka June 19, 20 at 21, ando naman ako sa Bicol. 3 araw ako sa Bicol. Okay? So imagine niyo yan ha. Imagine niyo yan. That is commitment. Alright? So you have to commit. Dapat yung commitment malalim. Tama? Kasi mapapansin mo, yung mga taong committed, sila yung gumaganda yung buhay, sila yung may masarap na buhay, di ba? Sila yung taong masarap. Sila yung, di ba? Nakukuha nila yung gusto nila. So, dapat ganun kayo mag-commit, guys. Mag-commit din kayo sa business, whatever it takes. Something na humahad lang sa inyo, you have to commit.
Okay? Mag-commit ka para sa pangarap mo. Okay ba yan? Are you learning? Okay? Ang iba ay inaantok na. Pag ganito talaga boses ko, mayroon talagang inaantok. Tama? Sino ba yung mga inaantok dyan? Kaway, kaway. Okay? So, eto na, ha? Small numbers, big result. Okay? Ito kasi yung gusto ng karamihan. Ang gusto kasi ng karamihan, yung alam mo yun, maraming nag-i-enroll ka agad, maraming inquiries ka agad, okay? O mapapansin mo sa sobrang dami. Alam nyo guys, ako naranasan ko na yan. Yung problema ko dati, alam mo yun, yung problema ko dati is prospects. Yung problema ko dati is customer. Okay? Pero nung dumating yung nagba-viral yung page ko, sumasabog yung inquiries, hindi na prospect ang problema ko. Ang problema ko, paano ko ubusin i-assess tong mga inquiry. Yan. Alright? So, hindi mo na din maubos. Ibig sabihin, kung dati wala kang prospect, may reklamo ka, at nung marami ka ng prospect, may reklamo ka pa rin. So, alin ang mas may mali? Ikaw, yung may mali doon. Tama? Mm. Sa team, iilan lang talaga ang gumagawa. Pero sila rin ang may biggest result. Okay? Focus on serious people. Guys, pukusan mo yung mga seryosong tao. Kaya ako, mas pinupukusan ko yung mga seryosong tao. Alright? Ayaw kong mag-focus doon sa mga taong sa mga taong daming reklamo, daming complaint, di ba? Something blaming about, di ba, sa mga nangyayari. Ayaw kong mag-focus doon kasi bakit? Ayaw kong hawaan gaya nila. Nakakahawa kasi yun eh. Okay? Guys mag-focus ka lang sa seryoso. Halimbawa, marami ka ng member. Tama? And then, di ba, ikaw lang yung laging naghabol-habol-habol sa kanila. Ako, di ba, ang ginagawa ko yung mga nagmi-member sa akin, tapos hindi na nagko-comment, hindi na sila hindi na sila nagre-reply sa akin, hinahayaan ko na lang. Sinachat ko na lang na ganito yung chat ko sa kanila. Naintindihan ko yung sitwasyon mo. Okay. Ah, Kapag dumating sa punto na ready ka na gawin ulit ang business, i-message mo lang ako at willing akong i-guide ka. Okay? Dito lang muna. Okay? Dito lang muna yung chat ko. Aantayin kita kung kailan ka ready mo nang gawin yung business. Yun, after ng chat ko na yon, wala na. Meron akong chinat na yon, 3 years na mula ngayon, hindi pa rin nag-chat. Ibig sabihin, hindi pa siya ready gagawin. Malay mo, pang-4 na taon, magiging ready na siya. Bakit? Bakit ganun yung chat ko? Baka kasi naka-estorbo ako sa kanila. Okay? Baka kasi naiistorbo ko sila. They are not willing to do the business. Okay? Kasi yung mga taong willing na gagawin yung business talaga, sila yung nagko-comment, sila yung nagpapaturo, sila yung nagchat-chat, sila yung nangungulit. Tama ba? Oh, kaya nagpo-focus lang ako. Ilan lang yung handle ko, pero committed naman. Tama? Committed naman sila. Nag-update. Pag busy sila, sinasabi nila, Coach, 1 linggo, hindi ako makapag-ooperate kasi meron kaming bakasyon. Naintindihan ko abangon ko 1 linggo. Okay? Magchat-chat yan sila pag uwi, Coach, ready na ulit ako gawin ng business. Okay, gusto kong matutunan paano to. Yan. So, yun yung mga pinupukusan ko. Yun yung mga ugali na gusto ko. Hindi yung, Coach, 3 months na, wala pa akong income. Ano bang ginawa mo? Ginawa mo ba yung business? Hindi naman. Tama. So, di ba? You have to focus. In nyo, darating ang panahon na dumami ang grupo mo. Okay, wag mong ipapaka-stress yung sarili mo doon sa mga hindi naman committed. Just focus doon sa mga committed. Okay ba yan? It's okay kahit konti lang. Kahit konting tao lang, at least big ang result. Okay? Malaki result. Mas maganda pang kumbaga, mas maganda pang mag-alaga ka ng dalawa kumpara sa 200 kung yung 200 naman ay pasaway lang. Okay? Yung dalawa, okay, productive. Tama? Mas maganda yung mag-alaga ka ng dalawa kumpara doon sa 200. Alright? So, yun. Why only few people become successful? Bakit kaunti lang nagiging successful? Ha? Bakit kaunti lang yung mga nagiging successful? Tanong.
Ano sagot nyo dito? Bakit kaunti lang ang mga nagiging successful? Right? Ito na ang dahilan bakit kaunti lang yung mga taong nagsasucess. Most people quit too early. 7 taon na po ako dito sa business. Tama? So, iilan dito sa inyo, coach? Ikaw kasi ganito na yung resulta mo eh. Oo, kasi bakit? Hindi ako nag-quit eh. 7 years na ako dito. Tuloy-tuloy na trabaho. Tuloy-tuloy na hataw. So, wag mong ikumpara na 3 months ka pa. Tapos gusto mo ding magkaroon ng sports car, 3 months ka pa. Walang ganon. Unfair yun para sa akin. 7 years na ako dito. Kita nyo, nakalbo na nga ako dito, kakahataw eh. Nakalbo na nga ako dito, kakatrabaho. Tapos gusto mo 3 months. Gusto mo sports car. Samantalang ako 7 years. Unfair yun. Okay? Baka paborito ka lang ni Lord, pinagbigyan ka na. Baka bukas makalawa, kukuhanin ka niya. Tama? Oo. Alam mo, marami namang sumali sa UR online system, hindi naman yumaman, hindi naman kumita. Oo nga, tama naman sila. Totoo naman talaga yun. Kasi sumali lang naman sila, hindi nila ginawa yung business. Kasi nag-quit sila eh. Gusto nila kasing successful na sila after few months, after few years eh. No, walang ganon. Okay? Kasi kung may ganon, edi, di ba? Sana all. Nagets nyo? Nagets nyo? Right? So dapat ganun guys ha. Maiintindihan nyo bakit kaunti lang yung mga tao, even hindi dito sa network ha, bakit kaunti lang nagiging successful. Okay? Kasi marami ang mga taong sumubok pero nag-quit naman kaagad. Okay? Ito pa. Most people want comfort first. Alam mo yon? Gusto muna nilang i-comfort. Aray ko. Gusto muna nilang bibihin. Gusto muna nilang iduyan. Tama? Mali yun. Okay? Mali yun. Dapat ano ka? Dapat warriors ka. Hindi mo kailangan i-comfort ng ibang tao. Ano ka, baby? Iba pa naman ako pag mag-comfort. May dala akong bibiron. Didi ka muna. Kawawa ka naman. Walang tao, di ba? Walang unstoppable na gano'n. Right? Walang unstoppable na gano'n. So, kailangan, hindi mo kailangan ng comfort. Right? Oh, pag gusto mong pa-comfort, punta ka dito sa akin. Okay? Ah, dalhan kita ng comforter. Alam mo yung comforter, pambukot. Pangkumot, gusto mo ng comfort, eh, ha? Hindi mo pwedeng ganon. Always challenge yourself. Always challenge yourself. Always put yourself in the challenge zone. Huwag mong ilagay yung sarili mo sa challenge zone. Right? Because success require patience and consistency. Required siya. Required. Yung patience ka. Okay? Ano ba yung patience? Yung pasyente sa ospital, yun yun. Kailangan mong patience. Huwag kang magmadali. Okay? Huwag kang magmadali. Trumabaho ka, huwag mong bilangin yung galaw mo, huwag mong bilangin yung trabaho mo. Bilangin mo ang blessing. Okay? Bilangin mo yung blessings. Be thankful. Yes, thank you Lord. May natapos na naman ako ngayon. Di ba? Hindi yung, dami ko nang sinindan up, wala pang enroll eh. Dami nang nag-enroll up, walang upgrade eh. Aray ko. Tama? Yun yung binibilang mo, yung trabaho. Bilangin mo yung blessings. Grabe up, sobrang daming blessings ko ngayon. Unang-una up, nakakakita pa ako. Pangalawa up, nakakapagsalita pa ako. Pangatlo up, di ba, nakakakita pa ako. Pangatlo up, normal pa yung pag-ihi ko. Di ba? That is blessings. Totoo. Okay pa ako maglakad up. Ganito, ganyan. Bilangin mo yung blessings. Grabe up. Sa sobrang dami kong sinindan, walang nagre-reply, okay lang. Naintindihan ko na kapag ganun pala ang gagawin ko, mai-spam ako. Aray mo. Di ba? That is blessings. Blessings yun, tinuturuan ka. Okay?
Tinuturuan ka na huwag mo nang gawin yun kasi ma-spam ka. That is blessings. Okay? Tama ba? Many people starts, few people still enough to win. Yun yung ibig sabihin nun. Maraming tao mga nagsisimula. Ilan dito sa inyo, marami nang nasisimulan. Sumali na sa ganitong kumpanya, sumali na sa ganitong kumpanya, sumali na sa ganitong kumpanya. Nung sumali sa unang kumpanya, sabi, ay pangit dito. Naghanap ng ibang company. Ganon din sabi, ay hindi ko makaintindihan yung upline ko. Naghanap ng iba, di ba? Ay, pangit ang product nila, pangit servisyo nila. Naghanap naman ulit ng iba. Okay? Ay ganito ganyan, wala namang training gaya nito. Napunta dito sa UR online system. Okay, para ka ng langaw na pula yung puwet. Di ba? So puro ka reklamo, sino talo? Tama. Hindi wala sa kumpanya, wala sa produkto, kundi nasa tao yung growth. Okay? Ang pinakaano ko dito, magtagal ka lang dito. Magtagal ka lang. 3 to 5 years, magtagal ka lang. Maniwala ka sa akin. Ah, yung akala mo mahirap, yung akala mo mahirap gawin ngayon, kasi bago ka pa, maniwala ka sa akin, pag tumagal ka dito ng 3 years, pag tumagal ka dito ng 5 years, magiging madali na lang sa'yo. Oh, kasi bakit? Mirong mga ano dito, kumbaga mirong mga OFW dito, tama? Nasa unang punto nila sa bansa kung saan sila ngayon, hindi naman nila alam paano magsalita eh. Merong sa Japan, hindi pa nila alam paano okay? Okra. Oo, di ba? Yung mga Japayuki. Hindi pa nila alam. Meron din dito, nasa sa Middle East. Okay? Hindi pa nila alam kung paano mag-Arabic. Di ba? Yung pinakuha ka ng jerjer, tapos Bisaya ka, tawang-tawa ka naman. Oy, saan ba kuhanin yung jerjer na yan? Sa Bisaya mo, masarap yung jerjer. Tapos pinakuha ka pa ng laban, di ba? So hindi mo naman alam yun eh. Sinabihan ka pang yala sura-sura, hindi mo naman naintindihan yun eh. Tama? Naningil ka ng sahod, ang sagot sa'yo, bukra-bukra. Hindi mo naman naintindihan yun. Ano ba yung sabi niya? Bukra-bukra, para sira ulo to. Di ba? Anong bukra-bukra ng joke? Hindi mo maintindihan yun. Kasi nga, bago ka pa. Tama? Bago ka pa. Pero nung tumagal ka, okay? Nung tumagal ka ng 1 year, tumagal ka ng 2 years, tumagal ka ng 10 years, yung akala mong jerjer noon ay masarap. Pait pala. Dahon pala yon. Para palang litos yon. Okay? Yan. So, naintindihan mo na. Ganon din dito. Kung feeling mo, sa business natin, mahirap, mabigat sa'yo gawin, okay lang yon. Kasi bakit bago ka pa? Hindi mo pa alam kung paano gawin. 'Di ba? Pag tumagal ka dito 1 years, tumagal ka dito 3 years, tumagal ka dito ng 5 years, tumagal ka dito ng 10 years, magiging madali na lang sa'yo. Okay? Kung tumagal ka dito ng 3 taon at hindi pa nagiging madali sa'yo, iwan ko na lang sa'yo. Ano ba yung pinanggagawa mo? Okay? Di ba? 5 taon ka na dito, nahihirapan ka pa rin gawin ang business. Ano ba yung pinanggagawa mo? Di ba? Iwan ko na sa'yo kung bakit anong pinagagawa mo. Ikaw na nakakaalam nun. Ha? Kung 5 taon ka na, nahihirapan ka pa. Alright? So ito na. Next, the problem is it's not the opportunity. It's consistency. Okay? Consistency. Hindi ang opportunity. Ito nga yung tulad na sabi ko sa iyo, kaya kayo natututo dyan sa lingwahe na kung saan kayo right now, it's because consistent nyo siya lang napapakinggan. Consistent nyo silang naririnig. Consistent nyong ginagawa. Araw-araw ba naman? Pambihira, di ba? Ako nga, wala nga ako dyan sa lingwahe na yan, di ba? Naiintindihan ko eh. Tama? Oh. O si ano nga eh, kumbaga, si Anisha nga eh. Iba yung lingwahe nila. Ako hindi ko maintindihan lingwahe nila eh. Basta alam mo yung parang ibon na nag-uusap. Ang hirap pa ng ano nila, ang hirap pa ng, di ba? Ang hirap pa ng language nila kasi hindi alphabet.
Gaganito. Ang hirap nun eh. Ang hirap basahin nun eh. Di ba? Pero sila nababasa nila. Bakit? Okay. Kasi nakasanayan nila. Tama. Ganun lang siya simple. Consistent. Oh, 'di ba mahirap mahirap yung gano'n nila, yung salita nila, mahirap yung lengguwahe nila. Pero bakit siya natutong magtagalog? Simple lang. Okay? O nung nasa Saudi pa siya, 'di ba? Magtagalog balik-baliktad, islang. Pero bakit gumaling magtagalog? Simple lang. Araw-araw nagsasalita. Araw-araw naririnig. Tama? Kaya siya natututo. Na gets? Relearning. Okay? So ito kapag inaraw-araw mo, doon ka matututo. Kapag tumagal ka ng 5 months at hindi ka pa natututo, nahihirapan ka pa rin gawin ang business, ibig sabihin, wala sa intensyon mo na matuto sa negosyo. Okay? Yung katawan mo nasa negosyo, pero yung isip mo wala sa negosyo. Yan. Okay? So what you gonna do? Dapat yung katawan mo at yung utak mo, dalhin mo sa negosyo. Hindi po pwedeng iiwan yung utak. Hindi na lang ang katawan. Hindi po pwedeng gano'n, ha? Okay? Gaya nito, nasa training ka. Ah, pero natutulog ka naman. Aray ko! Paano ka matuto niyan? Nasa training ka nga, tulog ka naman. Okay? Paano ka matututo niyan, ha? Paano ka matututo? Okay? Tapos mamaya, pumalakpak na, palakpak. Yes! Tapos na ang training! O, tanong, ano natutunan mo? Na naginip ako up. Nag-drive ako ng sports car. Nag-drive ka ng sports car. Sana all, di ba? Okay? So, wala sa ano yung problema, guys. Wala sa opportunity. Okay? Kung ano ang meron ka ngayon, kung anong resources meron ka ngayon, i-maximize mo na lang yan. Okay? Maximize mo yung resources mo. Tama? Wag mong gawing dahilan yung kawalan. Gawin mo yung dahilan yung kawalan na para dapat magsipag ka. Okay? Okay, Docs? Right. Next is, are you just a member or a future leader? Eto, sagutin mo yung, ano, sagutin mo to. Ikaw yung nakakaalam nito. Member ka lang ba or leader ka? Okay? Mananatili ka bang member lang or gusto mong mag-level up into a leader? Okay? Yan yung pinaka-question. Dapat, lagi mong tanungin yung sarili mo. Kasi dyan mo ma-determine kung may future ka ba talagang umasinso. Member ka lang ba or future leader? Okay? Member or future leader? Alin ka doon? Member or future leader? Gusto ko level up, gusto ko level up, gusto ko level up. Okay? Yan. Gusto mong mag-level up ha? Okay? Gusto mong mag-level up? Sigurado kayo. Sigurado kayo gusto niyo mag-level up. Okay? Parang napapaisip si Madam Ginilos, oh. Ano kaya itong sasabihin ni Sir? Gusto mo i-level up, ah? Okay. Sige. Actually, tapos na tayo. Meron akong papagawa sa inyo para magiging future leader kayo. Sa ipapagawa ko, dito kayo matututo. Okay? Eto na. Ipapagawa ko. You have to ah, think something to create ideas para at least na mas magawa mo siya ng in your own. Okay. Yung sarili mong version. Tama. Magawa mo siya sa sarili mong version. Paano siya? Ano to? Okay. Gawin mo lang yung system ng paulit-ulit. Ah, gawin mo lang yung system ng paulit-ulit.
You have to think something to create strategy. Okay? O, paano gagawin? Ano ba yung ginagawa lang natin dito? Magpapa-enroll. Sa pagpapa-enroll, ikaw na bahala mag-isip ng strategy. Okay? Ikaw na bahala nito. Rules mo to. Meron na tayong enrollment. Depende na sa'yo kung paano mo itawid. Paano ka mag-isip para makapagpa-enroll. Okay? Pangalawa, gawin mo yung pagpapa-upgrade. Depende na sa'yo kung paano ka magpa-upgrade. Okay? Ideas mo na yon. Creative mo na yon. Okay? Kasi ikaw yung magmumol dun eh. Ikaw yung gagawa ng sarili mong procedure. Basta andyan na yung system. Okay? Pangatlo, paano mo tuturuan yung nag-enroll sa'yo? Paano mo tuturuan yung nag-upgrade sa'yo? Ikaw na ang mag-isip kung paano mo sila turuan. Andyan na yung system. Okay? Mag-isip ka kung paano makakapagpa-enroll. Mag-isip ka kung paano ka makakapagpa-upgrade. Mag-isip ka kung paano mo matuturuan yung nag-enroll at nag-upgrade sa'yo. Yan. Yang tatlo na yan na kailangan mong gagawin, gawin mo siya ng consistent. Every day. 3 to 5 years mula ngayon. After 3 to 5 years, tingnan natin ang result. Okay? Ito yung future result mo. Una, tatalas yung utak mo. Bakit? Okay? Kasi sa ginawa mo na pag-iisip ng idea, strategy, nahahasa yung utak mo, okay? Natatambak yung mga idea sa'yo. At yung mga mali mo, yun na yung magiging wisdom mo. After 3 to 5 years from now, napakagaling mo ng tao. Di ba? Hindi ka na basta-basta. Napakatibay mo na. Okay? Napakatibay mo na. Alright? Paano ka magpa-upgrade? 3 to 5 years na ginagawa mo yan. Doon mo madidiscover at doon mo maintindihan at doon ka matututo sa strategy how to close the deal. Paano i-close yung deal sa mga kausap mo. Ikaw na bahala kung paano ka kumausap. Ikaw na bahala kung paano ka mag-close ng deal. Kasi gusto kong mangyari na matutunan mo yung sariling experience mo sa paggawa mo ng business. Para kahit in the future, kahit saan ka ilagay, kahit saan ka isalang, okay? Hindi ka mahihirapan. Tama? Ah, gawin mo 3 to 5 years from now. Ang pagtuturo sa mga nag-enroll sa'yo, sa mga nag-upgrade sa'yo. After 3 to 5 years from now, maniwala ka sa akin, napakagaling mo in terms of leading people. Leadership. Napakagaling mo. Gagaling ka. Matututo ka. Basta ang usapan natin, 3 to 5 years from now. Hindi yung 3 days to 5, di ba? 3 days to 5 months. Hindi po ganun, ha? 3 to 5 years. It talks years. Okay? Lahat ng mga akala mong mahirap ngayon, after 3 years, after 5 years, maniwala ka sa akin. Napakadali lang. Kasi kung ako tatanungin nyo, Sir Dindo, mahirap ba gawin ang business? Ang sagot ko sa'yo, sinong nagsabi na mahirap gawin? Sinong nagsabi na mahirap gawin? Bakit madali lang sa akin? Simple lang. 7 years na ako dito. 7 years. Hindi po ako nagsisimula kahapon. Okay? Tumagal na ako dito. Ano ako, si Raulo? Di ba? 7 years na ako tapos mahirap pa rin sa akin kung paano gawin? No. Tama? Ah. So aabangan kita 3 to 5 years from now. Maniwala ka sa akin. Ando na lalabas yung mga result mo, ando na lalabas yung first car mo, ando na lalabas yung nagpapakonstruct ka na ng bahay mo, okay? Ando na lalabas yung nakapag-vacation ka na abroad, okay? Pumunta ng abroad hindi para magtrabaho, kundi mamasyal. Ganon siya. Lalabas na doon, maniwala ka sa akin. Basta usapan dito guys, 3 to 5 years from now. Do it your business kahit wala yung upline mo. Ha? Gawin nyo yung business kahit wala yung upline mo.
Yung apply nyo, bonus na lang yan. Ah, ah. Pero ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng business mo. Kasi ikaw at ikaw at ikaw ang magkikreate ng buhay na gusto mo para sa pamilya mo. Okay? So, sabay-sabay tayo magpa-enroll, magpa-upgrade. Sabay-sabay, magpa-enroll, magpa-upgrade, magpa-enroll, magpa-upgrade. Yan lang yung routine. Okay? Yan lang yung routine. Kapag sabay-sabay natin yung ginawa, guys, maniwala ka sa akin. Okay? Mabibili mo din yung pangarap mong sports car. Alright? Excited ka na bang i-drive yung sports car mo? Excited ka na bang mangyayari? Yung, alam mo yun, yung gigising ka isang araw, katabi mo na yung pangarap mo? Excited ka bang mangyari yon? Tama? Yung alam mo may lakad ka, tapos napakarami mong sasakyan, makasabi kang, ito muna dalhin ko. Okay? Alam mo yun, mamimili ka na lang kung ano ang gusto mong dalhin na sasakyan. Hindi yung, di ba? Hindi yung namimili ka din. Pero, jeep or bus ba? Mag-jeep ba ako or mag-bus? Di ba? Tama ba? Okay? Dapat namimili ka. Anong sasakyan ang dalhin ko? Sports car ba? SUV ba? Sedan ba? Okay? Dapat may option sa buhay. Alright? Guys, kung anong natutunan nyo, i-apply nyo lang. I-apply nyo lang. Huwag nyong madaliin yung resulta. Madaliin yung matuto sa business. Kasi ang resulta, kumo na yan. Ang resulta, di ba, susunod na yan. At para sa mga nagpa-part-time, guys, okay, meron di ba kayong sahod? Meron di ba kayong sahod sa trabaho nyo? Tama ba? Meron kayong sahod sa trabaho nyo? Okay. So, ibig sabihin, ginagawa nyo lang to part-time. Tama. Okay. So, ganito ho. Huwag nyo i-priority yung pira pag part-timer ka. Huwag mong i-priority yung kita. Oh, pag part-timer ka. Dito sa business. Ang i-priority mo, aralin mo yung negosyo mo. Okay? Para pag dumating sa panahon na nag-full-time ka na, since na nag-full-time ka na, wala ka ng sahod, doon mo na magagamit yung kaalaman na yon. Okay? Para mas kumita ng mas malaki. More than pa sa kinikita mo sa sahod mo ngayon. Okay? Ganun lang yung technique, guys. Ganun lang yung technique. Since na hindi naman to main source of income nyo, i-priority nyo yung training. I-priority nyo yung matutunan yung business kisa sa income. Okay? Kasi may income naman na kayo dyan. Alright? So anyway, meron ba kayong natutunan sa ano natin? Pagpasensyahan nyo na yung busis ko kasi, di ba? Nireserve ko kasi sa sobrang dami kong schedule, baka mamaos ako. Alam mo yung parang sumisigaw na ako nung sa stage tapos wala pang boses lumabas. Di ba? So sa susunod na training natin, bigyan natin ng excitement para hindi kayo antukin. Alright? So apply nyo yung mga natutunan nyo. Napaka-basic lang yan. Alright? Napaka-basic lang yan. Pero kapag yan ginawa nyo, maniwala kayo sa akin, malaki yung impact niyan para sa inyo. Alright? Again, thank you so much.